Maayong gabi natong tanan. Good evening, everybody. So, niyan sa to sa atong verse karon. Angita sa Exodus Kapitulo 14 versikulo 14. So, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, tanawa lang. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo, maoy makig-away alam kaninyo. Okay, so it's Exodus 14:14. It says, "The Lord will fight for you. You only need to be still." So, what it means is put all your trust in God. No matter what your situation is, God is always there for you. That's why He said you must be still. So you must put all your trust, all your mind, and with all your soul, with everything you have. Just trust in God. Give it to God because He's the only way out. And He listens to you every second time you pray or say or ask or do anything to what you want from God. He listens and He will give. So I just want to read this part 2 from Exodus 14:14. Moses tells his Israelites facing the Purisian Egyptian army of the Red Sea, the Lord will fight for you. You need to be still or hold the peace. Keep silent, meaning they should trust God's power to save them rather than panic or try to fight themselves, and command for calm, confident faith in God's ability to overcome impossible. So, that's it. So, arita sa kuano Bisaya na pod. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mo'y makig-away alam kaninyo. So, nindot kayo og promise ang Ginoo. So sa kuan ni Moises diri is nakig-away sila. So naingon ang pulong sa Ginoo diha nga kinahanglan mo salig ta unsa ka powerful ang Ginoo. Gigisukod sad ang ato ang faith diha, kung unsa ta ka faithful or unsa ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo, kung unsa ang ilang buhaton sa time nga nakig-away sila. So ningon man ang Ginoo nga paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mo makig-away alang kaninyo. So ang kasagaran pud sa akong dali lang pagsabot sa mga bata kay nagtulo og children's ministry, kung naay mangaway ninyo sa inyong house kay kasagaran mo gina sa mga bata, ayaw mo og sukol, ayaw ninyo og bastli. So naasa na sa pulong sa Ginoo nga makuan nato nga kung labayon ka og bato, bastli og pan. So dili ngon ana ang kuan sa mga bata, di ba? So akong gikuan nila nga dili ta kinahanglan nga mo balos kung kita awayon. So kanang kinahanglan nato isalig sa Ginoo, iampo sa Ginoo kung unsa man kinsa man ang makapasakit kanato, kung unsa man na ang mga fight or struggle nga gibato or sa mga kuan pa nga giaway ka or physically or kanang mentally or sa uban pa nga mga struggle sa imuhang life nga gibato nila nimo. So dili ta angayan nga mo balos o pasakit sad nila. So na-experience sad na nako nga kanang grabe ang ako ang mga kasakit or grabe ang mga naay tawo nga nagpasakit nako or naay mga ingon ana. So dili wala ko mo balos o wala ko mo pasakit sad og istorya kung dili nagampo ra ko sa Ginoo. So grabe pod ang gipakita ang Ginoo kay akong gikuptan ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan maghilom ta kay ang Ginoo mo makig-fight or makig-away alang kanato.
kay ang Ginoo kahibaw sa tanan, kahibaw sa atong kasing-kasing ug unsa ang atong kasing-kasing ug unsay motive o unsay bisan pag nakigmaayo kanila, pero ang sulod sa kasing-kasing ang Ginoo ra ginakahibaw na ang Ginoo ra ginakahibaw sa tanan sa ato ang matag kasing-kasing. So ako ra gyud gisalig sa Ginoo sa mga tao nga kanang mo istorya og bati nako, mo istorya og kanang mga or magpasakit nako or magpasakit sa uban or magdaghang mga istorya nga ako madunggan, ako ra gyud gisalig sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y nahibaw sa akong kasing-kasing. So sila or kanang mga tao nga magistorya og bati or makig-away nato, wala na sila kahibaw sa ato ang kasing-kasing. So bisag miingon pa ta nga maayo ta or bati ta or sila unsay ilang mga dili gusto nato, pero parihas ra na nato sila, kitang tanan makasasala. So ang ako ang kuan jud nga musalig lang gid ta sa Ginoo, atong isalig ang tanan kay siya nakahibaw sa tanan nato sa matag usa sa kasing-kasing nato. So mao na ang nasabtan nako sa Exodus 14:14. So maghilom lang ta kung unsay mga sitwasyon nga dili nato kaya, ang Ginoo ra gyud mo maghanay atong isalig sa ang tanan sa Ginoo. Ang Ginoo labanan gid ta sa Ginoo, labi na kung sampit o pangayoon nato ang iyahang presensya nga dili nato kaya ang tanang sitwasyon dinhi sa kalibutan. Ang atoa mangayo ra gid tagtabang niya, siya ra ang mo fight nato, siya ang makig-away nato, siya ang mo sorry sa distraction. Ang Ginoo ra gyud, God will fight for us. God, maingan nga, God will fight for you, you only have to be still. So ang atoa pabilin ang atoang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Mao ra gyud pinaka-importante nga kinahanglan dili nato kanang kuanon ang atong pagsalig sa Ginoo sa tanang higayon. Di nato luag-luagan atong pagsalig kay siya ra gyud maoy maka just my love. So siya ang Ginoo ra gyud mo ay magkuan ka nato, mo fight mo laban nato, walay lain nga mulaban nato ang Ginoo ra gyud. So bisan pag sa ato ang mga sa mga igsuon or sa mga kuan dili gid ta mo salig sa atong mga amigo, sa mga kuan kundili sa Ginoo ra gyud. Kaya ang Ginoo mo ay mo fight sa tanan, mo ay muhatag nato sa tanan, sila ang ato apong mga kaigsuunan or sa ato ang mga family. Ang Ginoo ra pud mo nakahibaw sa matag kasing-kasing. So ang ato ang pagsalig dili nato kuan sa ato ang partner, sa uban or sa bisan sa sulod sa family. Hibaw jud ang Ginoo ra gyud. So ang Ginoo ra gyud nasayod sa tanan nga imposible sa Ginoo, posible na nga mahitabo. So God will fight for you. You only have to be still or magpabilin ta sa kaniya. So nindot ang pulong sa Ginoo, no? Exodus 14:14. To God be the glory. Thank you. God bless us all.